kumita pala ng pera. Dapat si Inoue ang hamunin niya. Paanong kikita kung never heard ang kakalabanin niya, no? Baka ikaw hindi talaga taga-subaybay ng boxing. Taon na po. Taon na po, buhat po. Una ko nakita si Cuadro Alas, si Inoue na po yung laban dapat kay Inoue, no? Una kami nagkita ni Cuadro Alas. Siguro 3 taon o 4 na taon na ang nakakalipas, no? Hindi mo pwede sabihin hindi niya hinahamon si Inoue. Huli ka na sa balita. Matagal na po na naghamon si Cuadro Alas at matagal na rin pong umiiwas si Naoya Inoue. Nasubaybayan ko po yan, no? Nasubaybayan po natin yung hamunan na yan at ang pag-iwas ni Naoya Inoue. Huwag na kayong mga twiran na hindi umiiwas si Naoya Inoue. Sa totoo lang po, real talk po yung sinasabi ko, no? Nasaksihan po natin yan lahat eh. Pumayag si Inoue, I'm excited. Tama po yan, no? Anong tawag doon? In principle po, pumapayag na po yung kampo ni Inoue, kahit na ano pa sabihin ng iba. In principle, wala pa po sa pirmahan, no? Pumapayag na po next year. Isa po sa mga gustong labanan ni Inoue. Wala pong iba si Cuadro Alas. Okay. Yes sir, so many years pumayag si Inoue, I'm excited. Sir, bakit po ang gwapo nyo? Wala tayong magagawa dyan, yan po ay kalikasan. Pinag-uusapan sa kabila na bukas daw ang pinto kay Luna, Jonas Sultan, rematch kay Cuadro Alas. Casimiro, nag-comment ako, sabi ko, hindi yan pwede mangyari kasi hindi naman yan kailangan sa tingin nyo. O ba, pwede ba? Wala po. Hapon po ba si Jonas Sultan? Japanese po ang promoter niya. Siyempre, gusto po ng hapon na kumita, no? So, pinakamalaki pong kita ni Cuadro Alas, ipagpatuloy yung magtotohanan na tayo, no? Marami pong pera sa Japan. Ngayon, sikat po si Casimero sa Japan. So, pinakamalaki pong posibleng kitain ni Casimero, ni Cuadro Alas, kung patuloy sa Japan, no? Kakalabanin niya mga hapon, sikat man o hindi, para po nabibuild up yung Casimero versus Inoue na laban. Ayun lang po yung ating no? Ngayon, kung bakit naman hindi lalabanan yan? Kung maganda ba offer eh. Kung kaya nyo bang tapatan yung offer ng Japanese promoter, may promoter siya eh. Di kausapin nyo yung promoter ng hapon. Hindi naman po yan kumbaga, natagpuan na po ni Cuadro Alas yung bagay sa kanyang promoter. Yung promoter na kahit hindi World Championship ang laban, mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa World Championship. Diba? Doon na po siya. Ganun talaga ang buhay. Meron talagang mga hindi ka compatible. Meron po kasing bagay na kinakailangan mong tablahin para ka sumaya. Hindi mo marami pong hanggang ngayon, no, ini-insist nila. Kung hindi umalis si Cuadro Alas, di dapat napapalaban ng championship. Alam niyo po, eto kung kayo nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya at hindi naman malaki ang kitaan at kayo po ay hindi na masaya dahil ang inyong amo, ang inyong mga kasama sa mga katrabaho nyo, minamaliit kayo o kung ano pa man ang dahilan, no? Walang tiwala sa inyo o kung ano pa man ang dahilan. Tinatawag kayong kangkong o kung ano pa man ang dahilan. Siyempre gusto nyo po maghanap ng mas magandang kasama sa hanap buhay. Di po ba? Yun lang po yun. Yun ang pagpilitan. Pag inayawan na kayo. Boss Baz, 34 na si Tata. Sana andun pa din yung lakas ng katawan niya.
alam niyo po, yan po yung hindi natin naaawat. Sabi ko nga sa inyo, no, bibigyan niyo ng perspective. Yung pagtanda po, hindi po naaawat yan ng tao. Di ba? Okay. Kaya po yung 3 Division World Champion ni Cuadro Alas, okay na po yun sa championship. Panahon naman ngayon para kumita naman siya. Kasi ang gusto nyo ano no? Yung bumalik siya ron kahit tinahamak na siya ng mga utosan. Utosan lang yung mga yan, di ba? Yung nanghahamak sa kanya na kangkong-kangkong. Amo ba yan? Utosan lang eh. Kahit tinahamak siya ng mga utosan, ibig nyo sabihin, babalik siya ron? Para saan? Para maging champion uli? Yun lang po yun. Bakit? Pagka bumalik ba siya doon, lalabanan na siya ni Inoue? Hindi yan takot si Inoue kay Elas, nag-iingat lang. Hindi naman natin sinasabing takot si Inoue. No? Hindi po siya takot. Duwag lang. Yun na nga idol eh. Hindi yan papayag ang promoter ni Cuadro Alas kasi pera pa rin yung pag-uusapan dyan. Kaya malabo na yan mangyari. Rematch na yan. Si Sir Pao po ba ay ban-ban pa rin? Kahit napasikat nyo na siya? Alam niyo sa totoo lang, baka iba yung ibig natin sabihin ng ban-ban eh. Di ba? Hindi po panghahamak yun. Yung salitang ban-ban. Kasi, di ba tayo, laki tayo, ewan ko kung anak mayaman kayo. Kami pong mga maglulupa, may mga tinatawag tayo ng mga batang banban. Yung bata pa lang, alam na natin na banban. Hindi sila makakasabay sa atin sa usapin ng mga takbuhan, usapin ng basketball. Yung larong pambata, may mga banban po talaga. Sila yung mga pinalaki na lalabas ng bahay, may pulbo na 3 dito. Di ba yung pulbera ba tawag doon? Yung merong pulbo na ano dyan, yung dito. Lalagyan ng pulbo na nanay nila. Di ba? Parang mga bonjing. Tapos sila yung mga bata na nilalagyan ng labakara sa likod. Yun po yun, yung mga banban na tinatawag. Meron po talagang mga ganun. Pero pwedeng matatalino yung mga yun, di ba? Kasi yan yung mga ayaw mong maging kakampi. Dahil, puta, parang bawas kagad. Kumbaga, kung tatluhan ang laban sa basketball, parang 2 lang kayo kung kakampi nyo yung banban. Di ba? Yun yung sinasabi ko, hindi naman hinahama ko yung pagkatao niya. Vlogger naman siya eh. Banban siya sa mga usapin ng mga pisikalan. Pero as vlogger, magaling naman siyang vlogger talaga. Hindi naman po panlalait sa kanyang pagkatao yun eh. Kaya ako lang naman siya natatawag na banban kasi mahilig maghamon eh. Ano tayo? Boxing tayo, boxing. Puta. Ako kahit na hindi ako mag-training ng boxing, pinanonood ko lang yung paano yung suntok niya eh. Hindi na matitrain yun. No? Matanda na kami, matanda na tayo pare-pareho eh. Mahirap pong magsisimula ka sa boxing, 40 anyos ka na. Yun po yung meaning ng banban sa akin. Hindi po masama yun. Marami pong banban na naging matagumpay na tao. Hindi po lahat ng tao ay para sa pisikalan. Okay? Yun po yung bibihira po yung matalino na mapisikal pang mga tao. Bihira lang po kami. Pinanganak na magandang lalaki. Malakas ang pangangatawan. At higit sa lahat, matalino pa. Hindi po lahat binibigay, di ba? Hindi po lahat binibigay. Yun po yung ibig natin sabihin kay Pau Salud. Hindi ko siya nilalait yung pagkatao niya. Sa pisikalan lang yan. Yan yung mga tao. Kitang-kita nyo naman. Kitang-kita nyo naman kung anong uri ng tao si Pau Salud eh. Titignan nyo na lamang. Ito si Badong Aratles nung bata yan yung naglalaro ng mga lupa, di ba? Tayo yung mga naglalaro, iihian natin yung lupa, tas gagawin natin cake.
O kung hindi niyo naunawaan yung sinasabi ko, hindi tayo magkakaano siguro ng level ng pagkatao. Baka mga alta sosyudad kayo, ako kasi maglulupa kami. Kami yung mga walang bimpo, tumatakbo. Pag ano na, pag yung touch and Robert, eh naghubad na para hindi mo maano,